sa akin. Pero teka, Debbie, alam mo sa totoo lang, yung ginagawa ninyo ng pagbabahay-bahay, hindi ako kumbinsido dun eh. Kasi sa amin, basta maniwala ka lang sa Diyos, okay na yun. Kasi naipapakita na namin yung aming pananampalataya sa bagay niyo. Ganun po ba, Ate? Ibig niyo po ba sabihin na yung pananampalataya ay panihandang maniwala na wala saligan o dahilan? Parang ganun na nga. Kasi, di ba, ang Diyos hindi naman talaga nakikita. Sa bagay, may puto ka dyan, Ate Emmy. Pero alam niyo po ba yung kahulugan ng pananampalataya? Tama-tama, Ate Emmy, meron ako dalang Bible dito. Nakaulat kasi yun sa Hebrew chapter 11, verse 1. Sige, kita. Pumasok ka muna sandali. Umupo ka. Ano ba yung papabasa mo sa akin? Ito po sa Hebrew chapter 11, verse 1. Ganito sa akin. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan. Ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan, bagaman hindi nakikita. Ayan, kaya doon sa binasa nyo, Ate Emmy, yung pananampalataya daw ay paligid yak sa mga bagay na inaasahan natin. Kung gayon po, yung pananampalataya ay nakasalig sa tumpak ng kaalaman, mga katotohanan na maibabatay po natin sa tamang pagpapasya. At hindi lamang yun basta paniniwala, kundi meron isang dahilan para maniwala. Halimbawa, At Emmy, meron po kayong kaibigan. Tapos yung kaibigan na yun, pinagkakatiwalaan niyo po siya. At sa panahon na may problema kayo o sinadali, alam niyo po na matutulungan kayo ng kaibigan na yun. Kasi alam niyo po na siya ay paulit-ulit ng maasahan. Kaya yung mga sinasabi niya ay talagang tinutupad niya. Ayun. Kaya ganun din po atin yung pananampalataya na dapat na magdulot ng pag-asa at conviction na salig sa matibay at naasahang patotoo. Kaya Ate Emmy, meron pong babala yung Biblia sa laban sa walang salig na pananampalataya na mababasa naman po natin sa Kawikaan chapter 14 verse 15. Pakibasa niyo po ulit. 14:15. Ang sino mang walang karanasan ay nananampalataya sa bawat salita, ngunit pinag-isipan ng matalino ang kanyang mga hakbang. Ayan. Ganun din po yung diwa ng sinasabi ng Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5:21. Ako naman po yung babasa. Ay, ganyan na lang po. Ayan, sabi dito, tiyakin ninyo ang lahat ng bagay, mahawak kayong higpit sa kung ano ang mainam. Kaya, Emmy, dun sa dalawang tekstong binasa natin, hindi po tinataguyod ng Biblia na yung basta paniniwala lamang sa Diyos, kundi hinhimok nito ang pananampalataya salig sa katibayan. At saka at Emmy, kadagdagan pa, yung pananampalataya, yung salig Biblia pananampalataya ay paglayo ng ilang tao at na talaga namang naapektuhan nito ang kanilang buhay. Na yun naman po ay sa diwa ng unang Thessalonica chapter 3 verse 2. At kaya Emmy, kung papansinin mo, kami ay nagbabahay-bahay kasi naapektuhan nito ang aming buhay at nananampalataya kami na sa pangako ng Diyos na gagantimpalaan niya yung kanyang mga lingkod sa paggawa nito. Ayun naman po ay nakaulat sa Hebrew chapter 11 verse 6 bilang panghuling teksto natin. Pakibasa niyo po ulit. Ang pananampalataya ay ang mapananaligang paghihintay sa mga bagay na inaasahan, ang malinaw na pagtatanghal ng mga katunayan, bagaman hindi. Sorry, ay 11 mo yung binasa ko. Ay dito sa 6. Bukod yan, kung walang pananampalataya, imposibleng palugdan siya ng lubos. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga ay umiiral at na siya ang nagiging tagapagbigay ng timpala doon sa mga may pananapit na humahanap sa Kanya. Ganun pala yun, Eddie. Ngayon maliwanag na sa akin na hindi pala basta paniniwala lang sa Diyos. Kailangan na tayo ay mayroong tunay na pananampalataya na ang Diyos ay talagang umiiral at siya ay tagapagbigay ng timpala doon sa kanyang mga lingkod na marudog ng mahanap sa Kanya. Ayan, kaya Ate Emmy, nagnanais ka ba na higit na makilala pa ang Diyos? Siyempre naman. Kung
Ngayon, matutulungan ko po kayo na kumuha ng tumpak na kaalaman gamit yung kanyang salita ang Biblia. At Ate Emmy, sa paggawa mo ng ganon, ang iyong pananampalataya ay gagatimpalaan. O sige, bumalik ka na lang sa ibang araw, total, hindi naman ako maalis dito. Sige Ate Emmy, sasama ko na lang po si Mama. Pakasuyo na lang po ulit sa susiran. Okay.